الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam na gusto natin pinupuri at pinadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun insyaAllah ta'ala ay ang nais nating talakayin sa mga oras natin insyaAllah ay ang mga bagay na may kaugnayan sa buwan ng Sha'ban. Sha'ban, ito ay kabilang sa mga buwan ng Islam at ang Islam ay may sariling buwan. Okay? Simula Muharram hanggang Dhul Hijjah. Okay? So, tinatawag na Hijri calendar. Okay? So, una-muna na nais natin talakayin dito sa buwan ng Sha'ban ay ang pag-aayuno. Yung pagka-fasting dito sa buwan ng Sha'ban. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang buwan na nagpaparami siya ng kanyang pagpa-fasting maliban sa buwan ng Sha'ban. Ibig sabihin dito sa buwan ng Sha'ban, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang sarili, ay sinasanay niya na magparami o laging mag-fasting. Yung Yawmul Ithnain at Yawmul Khamis. Okay, Monday at Thursday. Okay? So, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay palaging nagpa-fasting. Ganyan din ang tinatawag na Ayyamul Bid. Iting mga araw, ito yung ikailan? 13, 14, at 15 day sa buwan ng Sha'ban. At iba pang mga buwan. Basta ika-13, 14, kaya ay 15. Sunna ito siya sa bawat buwan. Okay? At ito ay payo mismo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yung pagpa-fasting ng 3 beses sa loob ng isang buwan. At ito ay yung tinatawag nilang Ayyamul Bid, mga araw na puti. Okay? So, binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, "Walam arahu sa'iman min shahrin qat akthar min siyamihi min Sha'ban." Sabi niya, hindi ko nakita ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na nag-aayuno sa isang buwan kailanman sabi niya na mas marami sa pag-aayuno niya sa buwan ng Sha'ban. Ibig sabihin, si Aisha radhiyallahu anha na-observe niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung ibang mga araw, halimbawa sa Shawwal, at iba pang mga buwan bukod sa Sha'ban, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi siya masyadong nagpaparami sa pag-aayuno. Okay, pero dito sa Sha'ban, sinabi niya Aisha radhiyallahu anha ay nagpaparami ng ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng pag-aayuno. Okay, sa buwan ng Sha'ban ito. So, ilan sa mga wisdom kung bakit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, at ito rin ay para sa atin, bakit ba dapat sa isang mananampalataya ay mag-ayuno siya, okay, magparami siya ng pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. Merong mga hikmah. Unang-una doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa buwan ng Sha'ban, okay, sa Sha'ban ay itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga a'mal al-ibadat. Yung ating mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito ay itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Yawmul Ithnain, pati yung Al-Khamis, ay itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga gawain. Okay? Isa yun sa mga dahilan kung bakit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagpaparami siya ng kanyang pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito sabi niya ang buwan. Ang tinutukoy niyang buwan dito ay buwan ng Sha'ban. Okay? Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itinataas yung mga gawain natin dito sa mundong ibabaw
patungo ila Rabbil Alamin, patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kaibig-ibig sa akin, mas kahabag-habag sa akin, sabi niya, na sa buwan na iyon, sabi niya, ako ay fasting, ay itinataas yung mga gawain ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kabilang sa mga hikmah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit dapat sa isang mananampalataya ay nagpaparami siya ng kanyang pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban? Kabilang doon ay para masanay yung ating mga sarili. Okay? Parang ginawa mong preparation. Prepare mo yung sarili mo na bago dumating yung buwan ng Ramadan, ikaw ay handa na. Okay? Kasi kapag ang gagawin mo, halimbawa, magpa-fasting ka lang doon sa buwan ng Ramadan, hindi lang maaari, talagang maninibago yung sarili mo. Di ba? Sa pagkain. Dahil yung sarili mo, 11 months, halimbawa, hindi ka nag-fasting, nasanay yung sarili mo kumain. Minsan nga, may midnight snack pa, di ba? Umagahan, may merienda, tanghalian, di ba? May merienda pa ulit sa asar, tapos kain na naman sa gabi, di ba? So yung sarili natin nasanay, di ba? Halimbawa, kung hindi tayo nag-fasting ng 11 months na iyon, so pagdating ng buwan ng Ramadan, mabibigla yung ating mga sarili, di ba? So sa unang araw talagang mabibigla yung ating mga sarili at maninibago. Okay? So, bakit tayo dapat mag-ayuno? Bakit dapat sanayin natin yung sarili natin nang sa gayon ay maging handa para sa pagdating ng buwan ng Ramadan? Kasi kapag yung sarili mo mahina sa buwan ng Ramadan, hindi ka na makakagawa ng ibang ibada. Di ba? Hindi ka na makakagawa ng ibada. Maaari yung pagsara sa masjid maging mabigat sa iyo kasi nga, yung sarili mo pagod, gusto magpahinga, gusto lang matulog. Di ba? So, yung mga oras na iyon, nilaan mo na lang sa pagpapahinga, sa tulog halimbawa. Kung sa halip yung oras mo na iyon, di ba, gagamitin mo sa pagbabasa ng Quran, pakikinig ng mga lecture, pagbabasa ng mga pamphlet, at iba pang mga bagay na ibadah, pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag gano'n yung katawan mo ay masigla, ay makakagawa ka ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung matutulog ka lang ng buo maghapon. Paggising mo, Allahu Akbar, di ba? Bago ka lang magising, khalas, mag-iftar na agad. Nag-fasting ka lang, pero yung ibang mga ajal, ibang mga gantimpala, hindi mo nakuha. Di ba? Hindi mo nakuha yung gantimpala na iba. Samantala, yung mga malalakas yung katawan nila, yung mga oras nila, sinasamantala na sa paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yung iba sa kanila na nagkakatam. Alam mo yung kakatam? Ibig sabihin nun, basa nila yung buong Quran. Alam niyo ba ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa isang gabi, ilang beses nila minsan natatapos yung buong Quran. Minsan sa pagtahajjud nila, tinatapos nila. Okay, ganun yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero sa atin, minsan, kahit once, hindi natin kayang tapusin. So kung gusto mo, mayroong mga paraan. Itangvim, ibig sabihin, time management, mag-set ka ng kwan mo. So maraming paraan para makatam, ibig sabihin, matapos mo basahin yung buong Quran. At paalala, sa pagbabasa ng Quran, hindi yung ibra doon matapos mo. Hindi yung basihan doon yung matapos mo. Kung ilang beses mo natapos. Ang basihan doon kung binasa mo ba ng maayos. Hindi yung ganun, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walang andun doon eh. Hindi mo maramdaman yung ladha, yung tamis ng pagbabasa ng Quran. Hindi mo na nga naiintindihan, sabihin natin, tapos pagdating sa pagbabasa ng Quran, para kang hinahabol pa. Di ba? Hindi mo na-feel yung pagbabasa ng Quran. Okay? So, basa ka ng sakto lang, yung hindi nagmamadali. Okay? Yun yung mas mainam. Hindi yung nagmamadali ka, maaaring yung mga tajwid, ahkam ng tajwid, di ba? Yung mga batas sa tajwid, naiwan mo na, hindi mo na nababasa ng maayos yung mga huruf, di ba? So, mabifaida. Walang saysay. Saka mas mainam, kahit na dahan-dahan, please matapos mo siya, at
nababasa mo siya ng maayos at napifeel mo napifeel mo yung tamis ng pagbabasa ng Quran. Okay? Kung halimbawa, hindi tayo marunong magbasa ng Quran, di ba? Halimbawa, nandiyan yung may mga Quran na mayroong translation. Kung hindi mo kaya ng Arabic, basahin mo yung translation ng Quran na iyon. Di ba? Gasino lang magbigay ka ng isang oras, kalahating oras, every day. Every day. Sabihin mo, mag-set ako ng time para magbasa ng Quran. Mag-set ako ng time para magbasa ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makikita mo sa nihaya, sa last ng, halimbawa, natapos ng Ramadan, maiisip mo, subhanallah, napakaraming palang napakinabangan. Samantala, kung hindi ka nag-set sa sarili mo, wala pala akong nagawa sa buwan ng Ramadan, fasting lang ako. Literal na fasting lang ang ginawa mo. Nalugi ka. Nalugi ka. Bakit hindi mo ginawa yung ibang mga bagay na mashru', ibig sabihin na pahintulutan sa Islam na gawin? Sa buwan ng, di ba? Sa buwan ng Ramadan, alam natin, mas mainam na magparami tayo ng ibadah. Tawag dito, yung magtanafus tayo, magpaligsahan tayo sa paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib? Gayun din, nabanggit din ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siyang pinag-ayanuhang buwan ng ganap, ibig sabihin kompleto maliban sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kinukumpleto niya lang siyempre yung buwan ng Ramadan. Okay? So yun ang inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lang kung tayo ay mayroong mga valid reason. Naintindihan po? Bayan. Nais kong banggitin ang bagay na maaring iba sa atin hindi natin alam, pero sa ibang mga lugar ay kalat yung ganitong mga bagay. Okay. Merong iba na meron silang paniniwala pag dumating na yung kalahating buwan ng Sha'ban. Anong sinasabi nila? Tinatawag nilang nisfu Sha'ban. Yung kalahati ng buwan ng Sha'ban. May mga ginagawa silang ibang mga tukos. Ibig sabihin, mga ritual na pagsamba. Okay? At yung gawaing iyon na kapatid sa pananampalatayang Islam, la aslahu min ad-din. Walang original yun. Wala yung itinuro sa reliyong Islam. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siyang itinuro sa atin na ibadah na gagawin natin kapag kalahati ng buwan ng Sha'ban. Walang inutos na mag-fasting kayo ganyan pag dumating yung 15th day. Mag-ayuno kayo, magsala kayo, maggawa kayo ng zikir ng ganito, magbasa kayo ng kung ano-ano. Walang inutos ganun ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa atin. Pero ang iba karamihan, lalong-lalo na yung namuhay, yung sa mga na paniniwala ng mga matatanda ay ginagawa nila yung ganitong mga gawain.